So, balik tayo sa usaping impeachment, mga babayan. Kasi mukhang may nagbabago na. Mukhang may nagbabago sa direksyon ng impeachment. Oo. At actually, medyo ikinagulat ko to kasi kung naalala nyo, nung nandun ako sa Malaysia, pinag-uusapan natin to na kung pwede bang magbago ang numero ng majority vote or yung yung 2/3 vote requirement ng impeachment. Naalala niyo yun? Nung nasa Malaysia? Nung nasa Malaysia tayo. Oo. At if I'm not mistaken, nabanggit ko na sana pag-isipan. Na sana ganun na lang ang sitwasyon. Sana. So, mga kababayan, merong development. Going back, nung nasa Malaysia ako, pinag-uusapan natin dito sa live stream kung pwede ba na mas mababa sa 16 yung boto para ma-convict si Sara Duterte, di ba? Pinag-uusapan natin yan. At yun din po yung sinabi ni Win Gatchalian actually. Ayun, no? Sabi ni Win Gatchalian kahapon, 16 votes needed to convict VP Duterte, sabi ni Win Gatchalian. Yan sinabi niya kahapon. At pero if I'm not mistaken, naalala ko, nung nandun nga tayo sa Malaysia, pinag-uusapan natin na baka naman pwedeng ma-adjust yung 16 na yan, lalo-lalo na merong mga maa-aresto, may nagtatago, di ba? So, syempre, may na-aresto ng isa, na-aresto na si Jinggoy, si Bato nagtatago, hindi siya malaman kung nasaan. So, they are beyond the coercive powers of the Senate. Meron pang dalawa na paparating yung warrant of arrest, si Joel tsaka si Cheese. So, mga kababayan, medyo mauubos kumbaga yung mga senador natin. Mauubos. Kaya nung nakaraan, sinasabi natin na baka posible naman nababaan yung threshold for conviction, di ba? So, kasi total naman, ang nakasulat sa Constitution is 2/3 of all the members of the Senate. Hindi naman sinabing 16 votes. Di ba? Oo. So, kung yung quorum requirement na-adjust, by the way, baka naman yung requirement for impeachment pwede rin ma-adjust. Oo. Di ba? So, yun ngayon yung nangyayari. Nagbabago ngayon yung pananaw, yung perspective dito sa conviction. Tulad doon ni Congresswoman Luistro nung una, last month actually, ito yung panahon na yun nasa Malaysia . Sabi niya, conviction still requires 16 votes. Yan yung last month. At pinag-usapan nga natin to, ito yung live stream natin. Pero kanina, sa kanyang press conference kanina, mukhang nagbabago. Mukhang nagbabago si Congresswoman Jinky Luistro. Ito sabi. Last na lang po, sa mga gusto pong sumagot. Acting Senate President Gatchalian said 16 votes are still needed to convict the Vice President despite the Supreme Court ruling, and dalawa pong senador na outside the coercive powers of the Senate. Do you share that sentiment po? Well, this is subject to debate, I believe, no? Because our law is evolving, and as a matter of fact, even the interpretation as to what constitutes quorum is evolving already, no? So the list I can say as to the number of senators required to convict the Vice President, it is necessary to interpret what representation of Filipino people constitute, no? We understand that the House of Representatives are here to represent the people in the same way, that in a different manner, applying the jurisprudence on Avellino versus Cuenco, which was supplemented by retired Justice Carpio with the case of Trillanes versus Pimentel, at ang dami pa niyang binanggit along the same line, no? Perhaps, I believe that the law is evolving in the same way that this must be interpreted to serve better the mandate of our Constitution. Ayun. Yun na nga ang nangyayari, mga kababayan. Wait lang, ha. Wait. Pupuntahan ko lang yung tawag dito. Pimentel. Trillanes versus Pimentel. Kasi syempre, napag-aralan natin yung sa tawag dito. Napag-aralan na natin ng konti yung sa Avellino versus Cuenco.
So punta naman natin ngayon tong Trillanes versus Pimentel. Kasi ito yung ito yung panahon na si Trillanes, former Senator Trillanes, nakakulong. At siya ay senador. Pero nakakulong siya. Oo. Ito ho yung nakasulat sa decision. Puntahan natin yung dispositive portion. Kasi, Supreme Court din ho ito, mga kababayan. Trillanes the Fourth versus Pimentel. Ayan. So, tungkol ho ito, mga kababayan, ito nga, nakakulong si Trillanes at siya ay senador at the time, 2008. Punta tayo sa dispositive portion, sa pinakahuli. Nakasulat doon sa dispositive portion, mga kababayan. Ayan. Allowing accused appellant to attend congressional sessions and committee meetings for 5 days or more in a week will virtually make him a free man with all the privileges pertinent to his position. Such an aberrant situation not only elevates accused appellant status to that of a special class, it would also be a mockery of the purposes of the correction system. So, ibig sabihin, mga babayan, dito sa Trillanes versus Pimentel, hindi ho pinayagan ng Korte Suprema si former Senator Trillanes na mag-function as a senator. Bakit? Kasi nga, siya ay nakakulong. Person deprived of liberty. Yun ho yung sinasabi dito ni Congresswoman Jerdyn Luistro. Na posible kaya na maibaba ang threshold, yung constitutional requirement. Kasi nakasulat naman sa Constitution is 2/3 of all members of the Senate. And assuming na yung all members of the Senate is defined according to the coercive power of the House of the Senate, beyond the powers na si Bato, beyond the powers na si Jinggoy. So that will reduce the number of senators from 24 to 22. So baka ang maging basis, baka pwede ba na maging basis yung 22, hindi yung 24. Pag sinabing all members, it is the 22, not the 24. Yan ngayon ang pag-uusapan natin. Kasi may valid argument kasi, mga kababayan, doon sa argumento na baka pwedeng i-adjust. Sinabi ni Justice Carpio din, if I'm not mistaken, meron siya interview na sinabi niya something along the lines na pwede mong i-adjust Oo. At meron ako napakinggang interview kanina, sinabi niya, rektahan niyang sinabi, hindi pwedeng bumoto si Jinggoy. Ayun talaga ang sinabi niya. No joke. Ito, pakinggan natin. Ito. Alam na po natin. Itong si Kuya, siya ang dating Dean ng College of Law ng PLM, pamantasan ng lungsod na Maynila. So, pakinggan natin yung kanyang sasabihin. Okay. Attorney, alam na po natin, pinag-uusapan po natin yung mga ebidensya na ihahain po dito sa impeachment trial. Pero ang dami po quote-unquote dramang nangyayari ngayon sa Senado under our Constitution. Yes. Kailangan mo pa rin yung 16 votes. So, do you think po, with everything that's going on in the Senate, paiba-iba po ng liderato, what do you think, will this have a direct effect with the upcoming impeachment trial po, Attorney? Alam mo ako, natutuwa nga sa mga pangyayari at meron na namang libangan ng ating mga mamamayan. Alam mo, yung impeachment trial is always a colorful event. Colorful event. Nagbibiro lang. It is a very serious, napaka-seryosong bagay yan. Siyempre, isipin mo, ang nangyayari, tanggalin sa pwesto ang halal na Vice President. No? Itong mga nangyayari sa Senado, ilan ba ang kailangan na boto? Sino ba mamumuno, etc. Hinihintay nga natin na magtawag ng joint session ng Presidente para ma-resolve niya. Ako, ang paniwala ko, hindi magtatawag ng joint session unless sigurado si Presidente na ma-resolve niya itong leadership issue. Ngayon, itong issue sa quorum, di ba? Napag-usapan natin yung Avellino versus Cuenco. Cuenco, alam na natin masakop sa jurisdiction yung senador, hindi siya kabilang doon sa pag-compute ng quorum, no? Okay. So, ang tanong ngayon, pwede ba itong i-apply doon sa boto na kailangan para ma-convict si VP Sara? Kaya ako sa buong paniwala ko, dapat mag-apply ang doktrina na yan. Bakit? Halimbawa, nasa gitna tayo ng paglilitis. Nakasalang ang high official. Kung may mangyari at mawala yung mga, let's say, 10 senator, whatever, no? Ilayo sana ng Diyos. Pero kung sakaling may mangyari ganun at ang matira na lang ay 14, ibig mo ba sabihin, magpapa-special election pa tayo bago matapos yung paglitis nung Maganda Maganda yung punto ni Attorney. Maganda yung punto ni Attorney, mga kababayan. What if lang naman? Let's say it's a different scenario. Ongoing ang impeachment, all of a sudden, merong nangyari sa 10, sa 24. So 14 na lang yung matitira. Pag may 14 bang natira, kailangan pa rin sundin yung 16?
At para masunod yung 16 na yun, kailangan natin magpa-special elections. So, nakahold ang impeachment. Diba? So, I mean, kasi hindi ko sabihin, mga kababayan, noon ko pa sinasabi to eh. Diba? Noon ko pa sinasabi to eh. Baka naman pwede na flexible siya. Yung definition ng 2/3 of all members is dependent on who is present. And meron na rin nga tayong Avellino versus Cuenco na nagsasabi na a member is a senator who is within the coercive power of the Senate. Ibig sabihin, pwede mong pwersahin pabalik. Oo. Hindi ko naman sinasabi na dapat gawin. Ako lang naman, napapaisip na ako. Kasi pangatlong tao na ito narinig ko eh. Una, si Congresswoman Luistro. Una si Justice Carpio. Pangalawa si Congresswoman Luistro. Pangatlo na to si Attorney Jose Roy na nagsabi na baka na dapat mag-apply siya. Na dapat mag-apply siya. So, ewan ko lang, hindi ko alam kung kasi kapag mga kababayan, kapag nagbabasa na kayo ng mga decision ng Korte Suprema, lagi niyong may encounter itong phrase na to. Na we should abide by the spirit, not by the letter of the law. Lagi nyo maana yan. Lagi nyo may encounter yan. Pag nagbabasa na kayo ng mga decision ng Supreme Court. Marami ho kasing desisyon ng Korte Suprema na pagdating sa letra ng batas, iba yung pagkaka-interpret ng Korte Suprema. So sa mga pagkakataon na yun, ang laging sinasabi ng Korte Suprema, ang kanilang interpretasyon ay base sa espiritu, hindi lamang sa letra ng batas. So, sabi ni Daredevil, Coach, ang sinabi kasi 2/3, not only 16 of all its members. Yun nga 2/3 of all members. Correct, parang forthwith. Ayan, napakaganda na itong example ni Kokoy Galanta. Parang sa forthwith. Sa forthwith, ang nakasulat sa saligang batas, pagkatapos ng pag naisumite na yung impeachment, articles of impeachment sa Senado, the Senate shall convene as an impeachment court forthwith. Or they shall proceed with trial forthwith. Ang sinabi ng Korte Suprema, yung forthwith, ang ibig sabihin is within a reasonable period. Hindi ibig sabihin nun immediately. Ibig sabihin nun within a reasonable period. That is in line with the spirit of the law, spirit or the intent of the law, not just the letter. So, yun yung ibig kong sabihin. Ito pa, isang halimbawa. Related din sa impeachment. Binago nila ang ibig sabihin ng session days. Na ang ibig sabihin nito ay hindi na yung legislative session days, kung hindi yung session days wherein Congress is in session. Again, with a caveat na this is because of the spirit or the intent of the law, not by its letter. So yun yung ibig nating sabihin. yun yung ibig nating sabihin. Hindi obiter dictum yun, Edon Toto Balduesa. That is the main issue of the case. Hindi yun obiter dictum. That is the main issue that needs to be resolved. That is the controlling doctrine. So, in this case, sa impeachment ba? This is a good question. I think dapat may magdala nito sa Korte Suprema. Or siguro motu proprio, ang Korte Suprema should define. Pwede naman lang gawin yun eh. Kasi magiging kontrobersya to for sure. At magiging cause of delay to ng Korte Suprema. For sure, magiging cause of delay to. Kaya so mas maganda unahan na ng Korte Suprema yung issue para hindi na umabot sa kanila kasi ginagamit silang sandata ng mga Duterte para i-delay yung mga kaso laban sa kanila. Oo, anyway, sana ba? Balikan natin yung video ni Attorney Jose Roy. Oh, dapat di ba? So, They shall proceed with the trial forthwith, di ba? Okay. Attorney, para lang mas malinaw sa ating mga viewers kasi you believe in what earlier said by Associate Justice Antonio Carpio, di ba? Na nag-a-apply yung quorum na 12 is already enough para to at least, di ba, elect a Senate President pro tem. At saka sabi niya, if an official is charged with plunder, even without conviction yet, sabi niya, he is automatically suspended and should not be counted
para makaboto. Tama ho ba? Ganun, attorney? Well, hindi ko na, to be fair, hindi ko narinig yung sinabi ni Justice Carpio. Pero in principle, sang-ayon ako doon. Alam mo, hindi pwedeng nakabidbil ang mga mahalagang trabaho ng Senado. Dahil lang hinihintay natin mabuo yung quorum. Di ba, ano yun? Siyempre, iba naman yung pag naubos yung lahat ng miyembro ng Senado, isa na lang ang natira. Iba naman ang usapan yun. Pero ibig sabihin, for as long as you have yung at least 12 or so, palagay ko, the business can continue. Kung whether yan sa pag-alam ng Senate President, sa pag-declare ng vacancy, sa pag-convict, di ba? Ano ba yung number required, yung quorum required, o yung minimum number of votes, mag-a-adjust yan kung ano yung talagang natitirang miyembro na kayang sakupin ng kapangyarihan ng Senado. Kayang ipatawag ng Senado yung mga miyembro niya at pasiputin doon. Yan ang magiging basihan ng quorum. So, yung sinasabi ni Justice Carpio, na-charge ng plunder. Even without conviction. Even without conviction. Siyempre, pag nakakulong Suspended dapat yun. sigurado. Si Senator Jinggoy na nga, ang kusang di ba? So because under judicial entity na siya, under under judicial custody. Yeah. Hindi ka naman pwedeng makiusap. Pwede mo ba palabasin si Senator kasi may quorum ka? Anong kabulos na ganyan? Sila na lang pwede, tuloy-tuloy. Hindi po pwede yun. So, pag hindi ka kaya, pag wala ka ng kalayaan, nagawin ang dapat mong gawin dahil merong batas o may dahilan na hindi kayang maresolba at hindi kayang makontrola ng kapangyarihan ng Senado. Wala ka, hindi ka na dapat bilangin doon sa quorum. So ibig sabihin, what does this mean? Ibig sabihin, when you say na wala na siyang entitlement maka-vote kasi under judicial entity siya, pati ho ba doon sa Judicial custody. judicial custody, ibig sabihin, kung sakaling dumating sa punto na pagbobotohan na, di ba, elected pa rin siya, senador pa rin siya kasi yung magic number na 16, ibig sabihin that could be reduced to 15 if ever in the sa case ni DJ Boy. Pwedeng baguhin? In fact, nasa 22 na tayo, di ba? Ang bilang 22 kasi nga si Bato naman si Bato, may ICC warrant. Pag meron pang nakulong na isa dyan, 21 na lang, 14 na lang. So in the 14 na lang ang conviction. Okay. Pero maraming ang naghihintay kung magkakaroon pa ng mga development dyan sa mga kaso na yan. Itong judicial custody, ang pag na kasi pag ikay nakulong napabitin, ikaw ay isang PDL, person deprived of liberty. Ibig sabihin wala kang daya. Bakit ka papayagan na yung mga pribilehiyo mo? PDL ka eh. Wala, suspendido yun. Person deprived of liberty ka, wala kang freedom, di ba? Hanggang matapos yung proseso. Ngayon, pag nasentensyahan ka ng guilty, di yun. Tapos ka. Siyempre, kung guilty, the more na with more reason. Anyway, mas lalo dapat hindi natin ipaboto yun. Pero buti na rin yung paglilinaw na ganyan kasi marami ho talagang hindi naniniwala sa iba di ba? It's a battle of narratives ngayon. Kaya nga gusto pa rin to seek the Supreme Court resolution on this. Jesus Mario. Anong Supreme Court? Alam mo yung mga gusto pumunta sa Supreme Court, gusto patagalin. Ayaw harapin yung sitwasyon. Gusto nila sa kanan magpaliban. May political na agenda, inuubos nila yung oras hanggang 2028 Naintindihan ko naman yun. Pero hindi mo ko pwedeng kumbinsin at hindi mo pwedeng ipagdebate na ang disenyo ng konstitusyon ay pag nagkaroon ng konting aberya, titigil yung trabaho ng Senado. Ay, hindi. Bakit ganun? Titigil yung buong tigil ang gobyerno. Dahil nabawasan ng miyembro, keso ganito, may aksidente, whatever it is. Hindi. Tuloy-tuloy yan. Opo. Attorney, maganda po nabanggit po ninyo yung haba po niya. Kasi yung po next question ko sana dito yung timeline ng impeachment trial. Ang dami na po natin mga dating proceedings sa bantayan. Pero dito po sa mga nangyayari dito, ano po yung fearless forecast? Gaano katagal-tatagal ito pong impeachment trial ng ating pong Vice Presidente? Well, I think ang madugo kasi dyan yung sa unexplained wealth at saka doon sa confidential funds. Hindi, yung confidential funds. Yung bank transactions. Mabilis lang yung green threat. Kasi isa-isahin mo yun. Hindi mapakasi lang yan. Kung humarap pa yung mga bank executives, di ba, Tony? Yung mga gano'n, di ba? Unless, Somon. siyempre, kung ako yung depensa, may ano yan. Sabi ko, sige, isa-isahin natin. Hindi ko papayag na magkasundo tayo na ito ganyan ang lalabas sa dokumento. Meron yan tinatawag na stipulation. Di ba? Yung magkabilang panig, pwede silang magkasundo na pag itong dokumento na ito presenta, ito ay magiging katibayan na nagkaroon ng kontrata, halimbawa. So, hindi na natin kailangan isa-isahin yung dokumento na yan sa presentasyon ng ebidensya. Pwede nang itinatawag yan stipulation of facts, di ba? Ngayon, itong halimbawa doon sa confidential funds, ilang daang voucher yun, di ba? Pwede sabihin ng prosecution, para madali tayo, pwede ba tayo mag-stipulate na itong 600 vouchers o kung ilan man yun, pinirmahan lahat ni BP Sara. Sabihin ngayon hindi kami papayag. Pag gano'n na nangyari, isa-isahin mo yun. Identify, kaninong pirma to, kaninong pirma. Ilang 600 times, you see? So, pwedeng mapadali yan pag sila nagkasundo. Pwedeng tumagal. Fearless forecast ko, siguro mahina na dito ang 3 to 4 months. 3 to 4 months? Yes, Okay. pero may alternatiba pa rin. Kung naalala nyo, nung kami naglitis doon sa Corona trial, ang ginawa doon, full discussion ng full presentation of evidence. So, ang ginawa ng prosecution, lahat ng artikulo, kinumpleto nila. Pagkatapos doon, yung depensa naman, kami naman ang naglabas ng ebidensya namin, sinagot namin lahat ng artikulo hanggang natapos. Di ba? Ilang buwan yun? Nag-umpisa tayo Enero, natapos tayo, meron pa tayong break sa gitna, natapos tayo, Abril ba? Pero yung sa kaso ni Corona nun, alam ko 8 articles pero nangyari talaga doon siya sa salin di ba? Yes, hindi na kinumpleto lahat ng article. Ngayon, merong alternatibo dito. Pwedeng article by article, pa isa-isa. So, halimbawa, kung sa grade 3, yung mga video na, yung papatay kita, etc. Di ba? So, pwedeng, sige, yun muna. Magpipresent tayo yung prosecution, tapos magpipresent yung depensa. Pagkatapos ng stop, boto muna. Okay. Di ba? Tapos, per article, pwede palang ganun. unexplained wealth. Presenta na naman yung, ganun. So, pwedeng gawin ng Senado yun. Kung sakaling gawin ng Senado yun, baka mapadali tayo. Kasi kung mapatunayan na guilty na kagad sa isang article, tapos na unboxing. Okay. Maganda idea yun Maganda yung idea na yun na sinabi ni Attorney Roy na yun. Yung per article, after article, boto ka na agad. Di ba? Ang problema mo lang doon,
After article, botohan. Ang problema mo lang doon, baka, again, it's the numerical requirement. Kasi even after the arrests, meron pa rin matitirang, dalawa? Matitira ka pa rin dalawa sa kabila So, susundin mo pa rin ba yung 16? O mag-a-adjust ka kung kailangan mo mag-adjust? Magulo pa rin, magulo. Oo, hindi pa natin alam yung... Pero magandang idea yun, yung per article para mabilis. Pag convicted ka na sa isa, di tapos na. Unahin mo dun sa grave threat. Very obvious yun Pag inuna mo sa grave threat, very obvious, most probably, the chances of getting a conviction is high. So, tapos agad, ang hearing. Diba? Wala na, tapos sa impeachment, ang hearing lang. Diba? Hindi mo na i-discuss yung iba. Oo, pero ang risk mo doon is, syempre, kapag gano'n naman, ang magiging strategy ng kalaban, patatagalin niya yung article na yun. So, gano'n lang. Gano'n lang. So, kung akong, but again, mga kababayan, ang ending yan, ang pinaka-issue pa rin is what will constitute a conviction. 2/3 of all, kasi 2/3 of all the members nakasulat Article 11, Section 3, 6. Oh. No person shall be convicted without the concurrence of 2/3 of all the members of the Senate. 2/3 Pero all the members of the Senate. And again, mga kababayan, pag sinabi nating member of the Senate, ibig sabihin, within the coercive power of the House, of the Senate, rather. Yung pwedeng puwersahin ng Senado na umattend. Out na dyan si Jinggoy. Si Bato ba, papasok. Pag pumasok si Bato, di 23, di ba? Pag hindi, kasi ma-arresto siya pag nagpakita siya sa Senate, sigurado ma-arresto na siya Parang wala rin. So, di ba, parang, ewan ko, isusugal ba ni Bato de la Rosa yan? Di natin alam. Di ba? So, ewan natin kung anong magiging solusyon nila dyan. Pero basta at the end of the day, mga kababayan, ang importante, para sa akin, dapat pag number 1, kailangan masettle yung number. Kailangan masettle yung numero. Yung bang numero na susundin ay hard 16. Kasi kapag hard 16, unconstitutional na yan. Kasi hindi naman nakasulat na 16 dito Basta 2/3 of all the members of the Senate. Yun ang nakasulat. So, magtatalo-talo tayo ngayon sa ibig sabihin ng all members of the Senate. Susundan ba natin yung decision sa Abelino Doctrine na kapag ang member of the Senate is a senator who is within the coercive powers of the Senate, susundin ba natin yun? Question mark. Natin alam. Or susundin ba natin yung 16 lang? Susundan ba natin yung election? 24 ang inelect, so 24 dapat ang baseline, di ba? So, again, that's a question. And again, since dinidinig na naman ng Korte Suprema yung petisyon ni Tayaw, at Tayaw ba Tayag? Tayaw yata yung teacher na nag-file ng kaso. Then by the way, may fake news dyan si may fake news dyan si Harry Roque. Sabi ni Harry Roque, dinismiss daw. So illegal daw yung 12 ni Win Gatchalian. No. That is so wrong. Maling-mali ho yun, mga kababayan. Ang decision po ng Korte Suprema ay hindi sa 12 na hindi ho yun ang decision. Ang decision ay tungkol sa legal standing ni Tayaw o Tayam. O sa legal standing ni Tayam bilang petitioner. Kasi nga, ang sabi ng Korte Suprema, wala siyang legal standing. Ibig sabihin, hindi siya yung direktang mai-injure, hindi siya yung direktang maapektuhan ng changes sa Senate. So, dapat, ang nag-file ng kaso ay si Alan Peter Cayetano or si Loren Legarda kasi siya yung pinalitan na Senate President. Na Senate President pro tempore. Kaso hindi siya nagpa-file ng kaso Puro press con